Okay, so yung didiscuss ko muna today, simulan natin ng René Descartes. Tignan magkasama yun. René Descartes, Rule of Science. So ano ba yung René Descartes Rule of Science? Saan ba siya ginagamit? Ginagamit si Descartes Rule of Science para malaman natin kung ilan yung positive roots, negative roots, imaginary roots ng isang polynomial function. So, papaano siya? So, dulong product natin dito is makagawa tayo ng table composed of the positive roots or positive zeros, negative zeros, and imaginary zeros. Okay, so paano siya? We have 3 steps. So, 1, 2, 3. First step natin, substitute ka ng positive doon sa ganito muna siya, hindi niyo pa siya maintindihan masyado. Pero isabihin ko lang muna yung steps. So, una positive, pangalawa negative, then pangatlo gagawa tayo ng table. Paano ba yung Descartes Rule of Science? Okay, game ulit. So, yung unang step natin, we will substitute a positive number. So, pwedeng positive 1 para lang ma-identify natin kung ano yung magiging resulting na sign. Ito kasi, ginagamit natin tong dalawa na to find the variation. So, yung variation, ibig sabihin ng variation, yung pagbabago, yung nagbago. Okay, so ibig sabihin ng variation, change yan. Change yan. So, for example, that can be positive to negative or negative to positive. So, ibig sabihin nun, pag nakakita kayo ng nagbagong ganun, that is considered to be a variation. Okay, so balikan natin to. So, for example, I have the function f of x is equal to x raised to 4 plus x cubed plus 4x squared plus 6x minus 12. Okay. So, for example, we have that polynomial function. So, paano natin i-apply si Descartes' Rule of Sign? First step natin, eto, sige, para madali na lang, ang gagawin nyo dito, copy the sign. So, i-identify nyo lang kung ano yung mga sign niya. So, dito, ano yung sign? We have positive. Next, sa x cubed, we have another positive. Sa 4x squared, meron ulit tayong positive. Sa 6x, meron ulit tayong positive. And sa negative 12, we have negative. Ngayon, paano yung gagawin? Bibilangin lang natin kung ilan yung nagbago. So, kailangan may makita tayong positive to negative or negative to positive. Tingnan natin, sunod-sunod. Positive to positive, may nagbago ba? Wala. Okay, so next, positive to positive, wala pa rin. Positive to positive, wala pa rin. Pagdating dito sa dulo, mayroong positive to negative. Now, this is considered to be one variation. Okay, so yan siya. So, ibig sabihin, sa positive, meron kang 1 root. Initially ito ha, sa simula pa lang, hindi pa tayo tapos. Next, number 2, step number 2. Magsa-substitute ka naman ngayon ng negative. Ngayon, pag nag-substitute ka ng negative, ipe-perform mo lang kung ano yung nakalagay dyan. For example, kung may exponent siya, ipe-perform mo yung exponent doon sa negative na yon. For example, dito, tingnan natin itong x raised to 4. Pag nag-substitute ako, for example, ng negative 1, any negative number, pag ni-raise to 4 ko, ano yung lalabas na sign? Sige, anybody, ano yung lalabas na sign sa tingin niyo? Is it positive or negative ang lalabas na sign? Sige, magtawag tayo. Ay, may nag-chat. Negative daw, sabi ni Rayleigh. Positive naman, sabi ni Eman. Sino ang ating paniniwalaan? Tanong natin yung naka-93 sa math ng first quarter. Si Natalie, naka-93 ba si Natalie? Ano? Positive o negative? Sabi nila rin positive. Positive. Ano? Positive. Bakit positive? Bakit sa tingin mo positive?
Ako ba, sir? Tingin ko bakit Oo, positive? ikaw nga, Natalie. Ayan, may kamay na dyan sa pintuan mo sa likod. Bakit positive? Bakit sa tingin mo positive? Tama, positive yung lalabas. Sa tingin ko lang ngayon, sir. Positive. Galing. Tama naman yung positive. Okay? Kasi tatandaan ninyo, ganito lang yan. Meron tayong shortcut dyan. Meron tayong rule. Kapag even yung ating exponent, lalabas dyan positive. Kahit anong sign na ipasok mo dyan. Kahit positive, lalabas dyan positive pa rin. So for example, negative 1 squared. Kasi lalabas dyan negative 1 times negative 1. So, magkaroon ka ng double negative. Pag nag-multiply ka ng dalawang negative, same sign, that will become positive. Okay, so yan yung rule. Kapag add, susundan niya yung original niyang sign. So, ibig sabihin, kung positive yung kinube mo, for example, yan. So, we have positive 2 cube. Lalabas dyan positive. Kapag negative 2 cube, lalabas dyan negative. Okay? So, susundan mo lang yung original. So, ayan yung clue natin. Okay? Ito lang tatandaan nyo. Kapag even, positive palagi yung lumalabas. So, kung titignan nyo, itong 4, yung 2, tsaka itong constant, wala pa lang yung constant. Hindi even yung exponent. So, yung 4 tsaka 2, even yun, di ba? So, ibig sabihin, kapag nag-substitute tayo dyan, positive siya. Then, proceed tayo dito. X raised to 4, kapag nag-substitute tayo ng negative, ang lalabas doon na sign is positive kasi even yung 4. Yung 3 naman, kasunod niya. Is it an odd or an even number? Odd siya. So, ibig sabihin, susundan natin yung original. So, yung sinubstitute natin is negative. So, ibig sabihin, negative yung lalabas. Then, ito, tingnan natin tong yung x squared. 4x squared, odd siya or even? Even. So, ibig sabihin, positive. Then, imumultiply mo yung coefficient. Pag may coefficient siya nakalagay, susundan mo yung, imumultiply mo yung coefficient na yon. So, positive times positive 4, lalabas pa rin doon is positive. Next, sa 6x, positive 6x. Odd or even? Odd siya. So, ibig sabihin, susundan natin yung negative times positive 6. So, magiging negative yon. And susundan natin yung dulo, negative. Wala tayong, kokopay lang natin tong constant. Now, i-identify natin kung ilan yung variation. We have the first variation, positive to negative. Then, meron din tayong negative to positive. Tapos, meron pa tayong positive to negative. So, meron tayong 1, 2, 3. So, total 3 variations. Okay? So, yan siya. Now, we're going to proceed with step number 3. Doon tayo sa table. Okay? Ngayon, ito yung table. Gawa tayo ng table composed of 4 columns. Okay? So, ano-ano yung headers ng mga column na yon? Label natin, ito yung ating positive root. Ito yung ating negative root. Tapos, ito yung ating imaginary. Hindi lang yung feelings niya para sa'yo yung imaginary. Meron din tayong imaginary sa roots. Okay, tapos yung dulo natin, yung total. So, balikan natin yung example natin. Ito yung function natin. Kopyahin ko siya. Wait lang. X raised to 4 plus x raised to 3 plus 4x squared plus 6x minus 12. Okay. Now, una nating i-identify dito sa table yung ating mga total. Ngayon, paano natin malalaman yung total? The total can be identified by the highest exponent. Highest exponent. So, ano yung highest exponent niya? Is it 4, 3, 2, 1, or 0? Highest exponent natin? 4. So, walang sumagot. 4. Pinakamataas dyan is 4. So, 4 yung total natin na possible roots. Yan. Now, kunin natin itong nakuha natin sa steps 1 and 2. Kaya, i-highlight natin siya. Sa positive, meron tayong 1. Sulat natin yung 1 doon sa positive root. Then, sa negative, meron tayong nakuhang tatlong
variations. So, isusulat lang din natin yun dito sa baba. Then, paano natin malalaman yung imaginary roots kung ilan? Gagawin nyo, ipag-add nyo itong tatlo, dapat equal yan sa total. So, meron tayong 1 plus 3 is 4 is equal to 4. So, ibig sabihin, wala tayong imaginary roots sa first case natin. So, ito yung first case. So, case 1. Okay, case 1 yan. Next, magkakaroon tayo ng case 2 kapag, ganito, pakinggan nyo ito mabuti. Ang gagawin kasi natin, magsusubtract tayo ng even number dito sa dalawa, sa positive tsaka sa negative variation natin. Kapag naging negative na siya, hindi na natin siya itutuloy. So, paano yun? 4 pa rin yung total, hindi nagbabago yung total. So, yung 1, pag nag-minus tayo ng smallest even number, which is 2, ano lalabas? Negative 1. So, pag nag-negative, sabi ko, stay lang siya. Mag-i-stay lang siya kung ano siya. So, 1. Next, si 3. Mag-subtract tayo ng 2. Anong lalabas sa kanya? May lalabas ka na 1. Okay? So, 1 siya. Then, yung imaginary root, sabi ko, pag-add natin itong dalawa, ay yung tatlo, that's equal dapat sa total. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang imaginary na roots. Okay? Very good. Then, case number 3, kung meron. Ha? So, tuloy-tuloy lang siya. Uubusin nyo lang siya hanggang hindi mo na siya pwedeng subtractan. So, yung 1, stay pa rin siya. Yung 1, stay pa rin. So, hindi ka na pwedeng mag-subtract. So, stop na tayo kay case number 2. So, yan yung dalawang case natin. Yung graph natin, it's either meron tayong isang positive root, tapos meron tatlong negative roots, or may isang positive, may isang negative, tsaka may dalawang imaginary. Okay, bakit sir naglagay ka ng imaginary? Kasi yung imaginary natin, this is not seen. Hindi siya nakikita sa graph. So, ibig sabihin, root siya, oo, pwede nating mahanap by computation, pero hindi natin mahanap by observation. Ibig sabihin ng by observation, yung titingnan mo lang yung graph. Hindi mo siya makikita. Yun. Tanong ni Eman, palagi susubtract sa lowest even number. Yes, palaging 2 yung sinusubtract natin. Lowest even number. Okay, so try na natin ngayon i-graph si x raised to 4 plus x raised to 3 plus 4x squared plus 6x minus 12. Anong gusto nyong gamitin? Desmos na lang muna tayo para mabilis. Okay, wait lang. Yan. So, ita-type lang natin siya. Then, makikita mo na yung graph. Yan. Makikita mo na siya. Yan siya. Yan yung itsura niya. Yung kulay red. Yan. Tapos, makikita nyo, ito, may mga tinamaan siya. May mga naka-highlight na points dyan. So, yung mga naka-highlight na nakatama sa x-axis, those are called x-intercepts. Annotate tayo. So, these are called x-intercepts. So, x-intercepts yan. X-intercepts are also called roots. They are also called zeros. So, zeros yan. Roots of the function, zeros of the function, x-intercepts of the function, same lang yan. So, ano napansin nyo? Meron tayong isang positive, meron tayong isang negative. Ano yung nasatisfy natin na case? Yung nasatisfy natin case is case number case number 2. Nakikita yung whiteboard? Ito, case number 2. Meron tayong isang positive, tapos meron tayong isang negative. Tapos meron tayong dalawang imaginary. Tatandaan, si imaginary, hindi siya nakikita sa graph. Okay? So, ganun lang siya. I-enter lang natin sa yung polynomial sa Desmos, tapos kusa na niyang i-graph. Okay, so let's try another example. Ito, gamit naman kayo ng ano. Gamit kayo ng Descartes rule of signs. Ito, get your notebooks, ha.
Ito yung function natin. G of x is equal to x raised to 5 minus 5x raised to 4 minus 3x cubed plus 15x squared. Yan. Okay. So yan. I-identify nyo kung ilan yung possible na graphs. Yes, Lorraine. Yan, tapos na. Okay. Tignan natin yung sagot nilang parehas. Gawin ng red ballpen. Pink na lang. Tignan natin kung pareha sila sa positive muna. We have positive. Tama. Negative, negative, positive, negative, positive. Tama. Okay, so meron tayong, tama, 4 variations. Meron tayong positive to negative, then negative to positive, positive to negative, then negative to positive ulit. Tama. Next, sa negative naman, meron tayong lalabas na negative, negative. Tignan natin, substitute tayo ng negative sa x raised to 5, we will have negative. Dito naman, pag nag-substitute tayo ng negative dito, magiging positive. Kaso mag-multiply tayo ng coefficient na negative 5. So, lalabas pa rin doon is negative. Then dito, lalabas negative. Multiply tayo ng negative 3, mayroon tayo positive. So, susunod pa rin yung sign ng coefficient. I-multiply mo pa rin siya. Naka-multiply kasi yun. Okay, so kung ito positive, magiging ito times dito, positive pa rin. Dito magiging negative. Tapos multiply mo dito, magiging positive. Kasi may positive ka. So, yung total natin, ito lang yung nagbago. Yung pangalawa. Pangatlo. Okay, ito. Yan. Tama. Negative ba to, Joanne? Negative to?
nakalimutan ko po yung tag ito po, yun dun sa given po, nakalimutan ko po naging exponent. Okay, sige, sige. So, yun. Ito. Pero tama yung one variation. So, pwede pala mangyari. So, one variation tayo sa negative. So, yung table natin will be ganito. 1, 2, 3. Yan. So, you have your positive, negative. Ito, I yung ginagamit natin sa imaginary, yan ang I. Imaginary. So, yung nakuha natin, balikan natin siya. Meron tayong ilang positive. We have 4. Then, we have 1 sa negative. Okay? So, meron tayong 4 positive, 1 negative. Total natin is 5 kasi x raised to 5 yung leading coefficient, leading exponent natin. So, yung total ng imaginary will be 0. Next, subtract tayo ng lowest even number dito sa 4, magiging 2. Sa 1 naman, pag nag-subtract tayo, magiging negative 1. So, kopyahin pala rin natin yung 1. Total natin is 5. So, yung number of imaginary will be 2. Then, hindi pa tayo into kasi pwede pang subtracting to. So, 2 minus 2, pwede tayong mag-0. Pero hindi tayo pwede mag-negative. Okay, tatandaan yun. Tapos, 1 negative. So, ito magiging 4 imaginary, 5 yung total. Yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Kung makikita niyo, meron tayong, ito, i-highlight ko yung mga roots niya. So, meron tayong, how many? Meron tayong 1 negative. Tapos, meron tayong 2 positive. So, nasatisfy natin yung case number 2. Case number 2 yung nasatisfy natin. Ito, case number 2. Yan. May dalawa tayong imaginary kasi hindi siya nakikita. Okay, na-gets ba yon?